Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Paano kang mag-sorry sa taong nasaktan mo sa buhay? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado this merry month of June. Paumanhin, patawad at sorry ha. Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon. I'd like to invite you to listen to us at 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, and listen via internet through febc.ph and Facebook Live dito sa 702 DZAS FEBC Radio. Ako po si Chiki Holman Yulo. Kasama niyo po ako hanggang ito pong katapusan ng June. Magkakasama tayo every Saturday sa ibang bahagi ng mundo dahil mapapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Yung pong sa YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello po mga kaagapay. Sa isa pong relasyon, hindi mawawala minsan ng hindi, pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, o minsan nagkakasakitan pa nga kapag na yung nagaganap yung bangayan, away, misunderstanding. Minsan may iba nagsisigawan, okay? Ako ayoko ng sigawan. Ang tanong, paano ka ba mag-sorry? Paano ka magsabi ng sorry? At paano ka humingi ng kapatawaran sa mga bagay na nagagawa mo? Naku, yan ang isang word na may 5 letra pero hirap na hirap daw bitawan ang salitang sorry. Aminin natin, marami iba sa atin na ang way to saying yung salitang sorry, yung talaga nagsosorry. Yung iba naman, giving, service, at salita to become more sincere. Yung iba, yung mga ibang mothers, yung lulutuan ka ng favorite na pagkain mo, may not have said sorry, pero alam mong yung niluto niya, yung favorites mo, that might be a sorry. Okay, kaya naman, pag-usapan natin ngayong beautiful afternoon, ang topic nating paumanhin, patawad at sorry. Ang ating question for the day, paano mag-sorry sa taong nasaktan mo sa buhay? Sumagot at mag-send rin ng greetings sa ating ongoing live stream, and don't forget to wow, love, and share. Before we start with our topic, I want to greet our listeners. Basahin ko yung mga greetings nila. Nora Cancela, how are you since day 1? God bless you po sa programa nyo, Tita Chiki. Maybeth Marical, happy listening sa inyo from Bacolod City. Hi Maybeth, I'll be there this June to visit. Mila Delphine Jordan, hello Tita Chiki, God bless po sa inyong programa palagi at sa ministry ng FEBC Philippines. Talaga naman kasi over 76 years na ang FEBC. Faustina Franque Abla, ay Tita Chiki, mga karecados, happy Saturday sa inyo at nakikinig po ako habang nagpapalansya. O Faustina, marami kang nagagawang chores sa bahay pag nandito nakikinig. Hi Lynette Hierro Indiano, happy afternoon Miss Chiki, salamat po sa palagi sa inyong prayers. Hi Lynette, how are you? O tag-ulan na, so ang mga mainit pa rin, pero may ulan na, okay? So, at least yung mga halaman, buhay na buhay, Lynette. Yung mga, alam po niyo yung taong kahit na anong ipasok niyang halaman sa loob ng paso, buhay. Yan ay si Miss Lynette Indiano. Okay. Jennifer Satingin, good afternoon, Miss Chiki. I love your program always. Makikinig po sa iyo palagi sa Rekado. Marilyn Namuco, hi, listening from Wakas, Kawit, Cavite. I like most of your advices that you give to your
question and answer portion, yung very wise advices. The Lord bless you with your ministry. Thank you, Marlene. Alam mo, yung advice ko is advice ng nanay na pareho ko, na anak rin, na asawa rin, na nagnenegosyo rin, na nagtatrabaho rin, na minsan talaga ang hirap ng all of the above, ha? Na lola din pala ako. Oh. So talagang sa age natin na ito, talagang, we become very wise. And if you had asked me those questions before, ay iba sagot ko. Pero ngayon, sa edad kong ito, tinasabi ko na yung nasa puso ko. Okay, na advice. At sana in one way or the other, matulungan ko kayo, ha? Cory Alejandro, hi, Tita Chiki. Thank you so much po sa inyong programa. Buena Fe, hi, Buena Fe. Magandang hapon sa iyo. Pagpalaing po kayo ng ng Panginoon at sa 702 DZAS at sa lahat ng Recado team. Hi, Edith Belen. Thank you po sa inyo, Tita Chiki. Sa tuwing nakikinig ako sa Recado, marami akong natututunang bago. God bless po sa inyo. Thanks, Miss Edith. How are you? Ay, nako. Alam po niyo mga kaagapay, mahigit ng 7 taon. 7 taon. Okay. Mahigit ng 7 dekada at 7 taon. 77 years na magkakasama tayo sa pagbibigay ng impormasyon, kwentuhan, inspirasyon, tawanan, maging sa pagbabahagi ng mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa mga bagong tagapakinig dito po sa Far East Broadcasting Company Philippines, kami po isang non-profit at non-commercial media network or radio station. Kaya naman ang mga nagnanais maging bahagi o maging kapartner namin sa mission at ministry ito, ay maaari po kayo mag-donate at magbigay sa FEBC Philippines para magpatuloy ang aming pong pagsasahimpapawid. Para sa mga detalyang impormasyon, maaari po ninyong i-message ang aming Facebook page at ang 702 DZAS FEBC Radio para sa detalyang ng mga aming bank accounts at pwede na rin itong i-GCash. Makikita nyo dyan yung QR code ng DZAS FEBC Radio. Tandaan, mga kaagapay, mga karikado, hanggang mariniig ang lahat. Ang kawikaan natin ngayon ay galing sa Psalms 38 verse 18. Inaamin ko, may mga kasalanan ako. Di ako matahimik dahil sa mga yon. Psalm 31 verse 18, New Living Translation, but I confess my sins. I am deeply sorry for what I have done. That's from Psalm 38 verse 18. At ang atin pong ang ating birthday trivia. Okay, happy birthday to you. Ay nako, May 30, 1961. Of course, I was in his funeral, no? In his wake. Frederick Charles Davao. Siya ay si Ricky Davao. Ipinanganak si Frederick Charles Davao, o mas kilala siya sa screen name na Ricky Davao. Siya isang actor, TV director, industrial management engineer. Industrial engineer pala si Ricky. Hindi ko alam yun. Siya ay husband ng actress na si Jackie Lou Blanco. Siya ay may younger brother ni Bing Davao at anak ni Charlie Davao. Kaya pala, Frederick Charles siya. Okay, we have lost a wonderful director, actor, the cutest smile. Every time I see him, I smile. Yung eyes niya when he smiles, yung crescent moon. Kaya ang mga babae ay naku, ang daming nahumaling sa kanya. Lalo na asawa niya si Jackie Lou Blanco. And he just passed away a few weeks ago. And every time I think about the memory of last month, no, nasad kami. Ang daming nabakanting yung mahal niya sa buhay niya na sumakit ang mga puso dahil sa loss, sa pagpanaw
ni Ricky Dabao. But Ricky, happy birthday to you! June 4, 1933, Miss Sylvia Latorre. Happy birthday! Tita Sylvia in heaven, ipinanganak si Sylvia Latorre. Siya ay isang kilala na the Queen of Kundiman. Siya ay singer, actress, and radio star. Si Sylvia ay anak ng Filipino artist na si Leonora Torres at direktor na si Olive Latorre. She is the mother of actor Bernie Perez and actress na si Cheche. Okay, si Tita Sylvia Latorre talaga naman magaling kumanta. Magaling din mag-host, koloratura soprano. At saka yung era niya nun, yung hindi siya matatouch ni Oscar Obligacion. Hanggang tinginan lang sila o pa-demure, humahawak sa kaliwang kanto yung handkerchief niya, sa kabila namang kanto si Tito Oscar Obligacion. And to this day, I am blessed. I've been friends with the two sons of Tito Oscar Obligacion. Okay. Si Neville. Hi, Neville. At saka si Dr. Glenn Obligacion. Neville and Marie. At saka si Ellen. At saka si Dr. Glenn. Alam mo, pag may friendships kang ganun, ang ganda, no? June 5, happy birthday to you. 1982, Baron Frederick von Geisler. A.K.A. Baron Geisler, kilala bilang Filipino actor, businessman, occasional model, resource speaker, amateur artist, and aspiring poet. And now, a man of God. Maaga siyang nakilala sa mundo ng show business. He started isang kiddie variety show, yung Ang TV na 1994. You know, usually when you are a child star, things happen along the way and it's very difficult to be a child star. Kaya maganda yung iba nakatransition kaagad. Yung iba naman, marami munang nangyari sa buhay nila para mag-transition. Happy birthday to you, Baron Frederick von Geisler. And June 6, 1936, Norberto Hoya Marcelo. Ay, si Tito Bert Marcelo, ipinanganak si Norberto Hoya Marcelo Sr. o mas kilala siya bilang Bert Marcelo. Siya ay permanenteng Filipino TV personality. Trademark niya yung pagkakaroon ng high pitch at nakakahawang pagtawa. Tapos kaya binansagad siyang tawa mula sa Tagalog word of for laughter. And nagpupunto siyang taga Kalumpit, Bulacan siya, kaya bentang-benta. Happy birthday to you, Tito Bert. June 7, 1927, Erlinda Garland Asturias Aguilar, a.k.a. we know her as Miss Alicia Vergel. Isang Filipino actress na nakilala siya sa mga roles bilang Fighting Women's and Amazona, tulad ni Miss Norma Blanca Flor, kasi matatangkad silang babae, okay? Tumatak din sa larangan ng showbiz ang kanyang mukha dahil sa kanyang heart-shaped na face na shape. Parang ang puso, yun ang shape ng kanyang face. Kaya ibang-iba sa iba. Okay, happy birthday to you, Miss Alicia Vergel. At sa lahat ng birthday celebrants ng June, happy birthday! Also belated happy birthday to my dear friend, classmate, Miss Ruby Agustin. Happy birthday to you! Okay, we are going to be back with so much more. Ako po si Chiki Holmanyulo. Pag-uusapan natin ang paumanhin, patawad, at sorry. Dito po sa Rekado. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. And we're back. Ako po si Chiki Holmanyulo dito po sa Rekado. Paumanhin, patawad, at sorry.
Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Text DZAS space message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook, 702 DZAS-FEBC Radio. Paano ka magsosorry sa taong nasaktan mo sa buhay? Ano nga ba? Paano nga ba mag-sorry? Uy, maraming salamat po sa inyong mga texts ha. Nakakataba naman ng puso. Sabi ni Bong Sanchez, bago siya humingi ng tawad sa iba, kailangan niya munang tanggapin sa sarili na siya talaga ang may mali. Hindi siya nagdadahilan o nagtuturo ng ibang tao. You know, Bong, that is so right. Dapat nga alamin mo at saka yung talagang mag-due diligence ka. Ikaw ba talaga may kasalanan? Kung ikaw talaga, edi matuto ka mag-sorry. Sabi naman ni Marden Chica, hindi siya umiiwas. Kahit mahirap, pinipilit niyang harapin ang sitwasyon para ipakita at panindigan niya ang kanyang pagkukulang. Sabi naman ni Emmanuel Gomez, hindi siya nagsasabi lang sorry na lang basta. Ipanapaliwanag niya kung ano mismo ang kanyang ginawa o nasabi na nakakasakit upang makita at maunawaan niya ang epekto ng kanyang ginawa. Alam mo, dapat alam mo kung bakit ka nagsosorry. Yun na nga, pala nagpatong-patong na lahat, everybody nagkakagalit na sa ginawa mo. Okay. Thank you so much kay Emmanuel, kay Marden, kay Bong, pag-share ng inyong thoughts ha, na kung paano kayo mag-sorry sa mga nasasaktan nyo sa buhay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang paano humingi ng tawad o paumanhin sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Mga tips ni Tita Chiki. 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 Mga kaagapay, excited ka na bang malaman ang tamang paghingi ng paumanhin or sorry sa mga taong nasaktan natin ng sobra? Kaya naman this is an open space na need natin ma-address to say sorry palagi. Kasama natin ang bulgar.com para malaman natin ang sincere na pagpapatawad. So number 1, nagkamali ka. Okay. Akala mo lang hindi, pero nagawa mo na eh. Pero kung nasa punto ka na sa tingin mo ay hindi ganun kalaki ang kasalanan mo at nag-overreact lang yung isang tao, alam mo hindi naman gayon kabigat ang nagawa mo sa kanya. Na kung tutuusin ay mas malaki ang nagawa niyang kasalanan sa'yo. Magmuni muna, yung muni first ha, hanggang matanggap mo na. Pag-isipan mo maigi at magdasal ka, okay? Number 2, unawain kung bakit ka magsusorry. Bakit ka ba magsusorry, okay? Mahalagang, very important, to apologize sa tamang rason. Kung hindi ni Mrs., okay, kung sinabi ni Mrs., naroon ka sa sala matulog, huwag ka magagalit. Sorry na. Pwede, sobra ka na. Tapos sasabayan mo pa ng dabog at sigaw. Hindi ganyan ang paghingi ng tawad. Ayusin ang paghingi ng sorry. Dumaraan pala ang maraming taon, minsan ganun bago mag-sorry. Kaya sa huli mo lang mauunawaan na mali ang ginawa mo. Minsan hindi ka nag-sorry, patong-patong na inis. One thing na ginawa mo, yun yung sinasabing that broke the camel's back na magdidesisyon yung isang tao na babay na, finish contract ka na, okay? May ganun, okay? So, alamin mo, at kung mag-sorry kayo, totoong sorry. Number 3, handa ka na bang mag-apologize? I mean, are you ready to actually apologize? Alam mong nakakainis ang iyong sinabi, pero, huwag kang mag-sorry kung hindi mo magagawa ito ng sincero. Huwag ka lang bastang mag-apologize dahil ayaw mong manatiling galit sa iyo ang tao. Hindi mo ito gagawin dahil gusto mong manatili ang inyong samahan. Huwag ka lang mag-apologize dahil nahuli na. Mag-apologize ka kung talagang handa ng mag-sorry dahil sincero ka at para na rin naghilom ang sama ng loob ng ibang tao. Minsan kailangan mag-wait ka ng perfect timing. Ako naman, ngayon na para tapos na.
no? Number 4, huwag bastang magsabi ng I'm sorry Nako. Huwag handa ka na lang mag-apologize. Pinakamainam na may kasama ka rin paliwanag kung bakit ka nagsosorry. Patunayan mo ang ibig sabihin na, sa ibang tao, patunayan mo, you have to prove that you're feeling really remorseful. Yung talaga nagsisisi ka sa ginawa mo. Simpleng tulad ng sorry. Hindi ako kaagad na ilabas yung basura kahit na ilang beses ka nang nakiusap sa akin. O kaya ay paliwanag na sorry dahil hindi kita pinakikinggan at binabara kita, hindi ka na makatapos magsalita. Maraming ganyan. Pabayaan mo magsalita yung isa. Number 5. Huwag kang mag-sorry na sarkastiko. Nako, tulad ng, okay, I'm sorry. Nagkamali ako at hindi ko kayang sakyan ang mga gusto mo. Sorry at ipinanganak pa ako at pinakamasamang tao sa mundo dahil lalong lalala ang sitwasyon. Mas pwedeng sabihin na alam ko, nagalit ka sa akin dahil hindi kita nabigyan ng form ng dole at sa DSWD kahit na alam kong kaibigan kita rito sa atin barangay. O kaya alam kong napagod ka sa pagluluto ng inihahanda mong hapunan at naksaktan ka dahil nasabi ko pang walang lasa yung niluto mo. Ay, talaga naman. Number 6, ipaliwanag mo. Okay? Ipaliwanag. Hindi mo na uulitin. Pero, huwag kang mangako nang hindi mo naman natutupad o hindi totoo. Kung nahuli kang nakikipag-chat sa isang babae, huwag mong sabihin, I'm sorry, hindi ko nakakausapin yung babaeng yan. Walang maniniwala, bagkus masasabihin na, ay handa ako magpa-counsel at gagawin ko ang nararapat pala manatili ang tiwala mo sa akin. Naintindihan po nyo yung pagsosorry ng tama sa hindi. Okay. Sana in one way or the other nakatulong po ako ha. Ako po ulit si Chicky Holman Yulo dito po sa Rekado. Stories for the Heart. Welcome to Stories for the Heart. Ito po ang paborito ng napakarami natin na nakikinig at nanonood. Ako po si Chicky Holman Yulo, isang lola sa Bulacan, ang ipinagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang kolehyala. Pangarap, tagumpay, at diploma. Yan ang susi sa magandang kinabukasan. Si Lola Josephine Amante Villatema, siya yung bidang lola sa social media dahil sa kanyang ipinakitang husay at determinasyon sa buhay na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral kahit nasa edad na 65 years old. Mabuhay ka Lola Josie. Sabi ni Lola Josephine, sinisikap niyang mag-aral upang tuparin ang kanyang ipinangako sa kanyang ama na magtatapos siya ng kolehiyo. Dahil sa edad na 18 years old ay maaga siyang ikinasal dahil dito nahinto na nga siya sa kanyang pag-aaral. Batay sa kuha ng mga game, si Lola Josephine na i-flex ang kanyang pag-aaral ngayon dahil siya ay second year college student na. God bless you, Lola Josephine. Sana more people like you. At sa ngayon, si Lola Josephine ay kumukuha ng kursong Bachelor of Elementary Education sa Kolehiyo San Gabriel Arcangel sa Bulacan. Nag-viral si Josephine dahil dala niya yung dedikasyon niyang tuparin ang kanyang pangarap na makatapos ng pag-aaral para sa kanyang yumaong ama. Alam po ninyo mga karekado, tunay nga na walang edad o estado ang edukasyon. Ipagpapatuloy, let us do this all, na tayo'y matuto dahil ito ang susi sa magandang bukas ng inyong buhay. At yan po ang ating Stories for the Heart. Ako po ulit si Chicky Holman Yulo. Ang topic natin ay paumanhin, patawad, at sorry.
I'd like to invite you to text us sa DZAS space message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Paano mag-sorry ang taong paano mag-sorry sa taong nasaktan mo sa buhay? Sabi ni Lisa Castro, sabi niya, alam mo, ang pagsosorry para sa akin, sabi niya, yung pong pag-amin na nagkamali ka at hindi mo na ito ulitin. Noong nasaktan ko si kuya, hindi ako kaagad nakapag-sorry kasi natakot akong masaktan siya palalo. Pero nung naisip ko, mas sakit yung mawala siya, kaya tinatawagan ko siya at sinabing, pasensya ka na ha, nasaktan kita. Simple lang ito pero totoo. Tama yan, Liz Castro. Sabi ni Carlo San Agustin, para sa akin, hindi lang sapat na salita ang sorry. Kailangang ipakita mo sa gawa mo na nagsisisi ka. Nasaktan mo na nga ang best friend mo. Dati tapos na-miss ko pa ang birthday niya. Ay sus, nag-text ako ng sorry. Pero ipinakita ko rin na gusto ko siyang makasama ulit dahan-dahan, bumalik yung tiwala niya. Huwag kang mag-expect na pinatawad ka kaagad ha. Sabi ni Mirabel de la Merced, minsan takot tayong mag-sorry kasi feeling natin mahina tayo. Pero sa totoo lang, lakas yan. Nasaktan ko si mama noon dahil naging insensitive ako. Tinext ko pa siya. Mama, patawarin mo po ako. Hindi ko sinasadya. Minsan lang nagsabi ng ganyan, pero ramdam niya na sincere ako. Oo, kasi maganda yung pagsabi mo, Mirabel. Kasi yung iba, galit pa. Okay? Marami pa tayong pag-uusapan ha. Dito po sa Recado, ako po si Chiki Holman Yulo. Ngayon sa Tips Part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Dito po sa Tips Part 2 ni Tita Chiki, Q&A with Tita Chiki. Uy mga kaagapay, huwag kayong mahihiyang magtanong sa akin dahil being your tita, ang kaagapay, I'm willing to teach and listen sa iba't ibang tanong ninyo. Kaya naman, let's go! Sa Q&A with Tita Chiki, kwentuhan tayo. Sabi po, okay, hindi tinatago ang pangalan niya, sinasabi ang pangalan niya. Si number 1, si Wen Escalante. Kailan nga ba ang tamang panahon upang magsabi ng sorry? Paano po malalaman kung ang pagsasabi ng sorry ay makakatulong sa isang sitwasyon? At kailan naman hindi na ito kailangan? Naku, karami naman ito. Okay. Ang una, kailan nga ba ang tamang panahon upang magsabi ng sorry? Yung iba kasi, para hindi na yung matutulog kayong magkagalit na bukas na lang magkwentuhan, hinihintay na bumaba ang tempers, let the tempers calm down. Minsan, yung iba ganun ang ginagawa. Yung iba naman, mag-away na tayo at mag-usap at magdiskusyon now para tapos na. Para bukas is a new day at saka hindi tayo matutulog na magkaaway. May ganun. Paano mo malalaman kung ang pagsasabi ng sorry ay makakatulong sa isang sitwasyon? At kailan naman hindi ito kailangan? Talaga naman nakakatulong po. When nakakatulong talaga ang pagsosorry. Ang pagkakaiba nga lang nung sorry na sincere sa sorry na hindi. Kumukha, okay. Alam mong nasaktan mo yung tao. Talaga naman nasaktan mo. So sorry ka lang, sorry Hindi ganon. Dapat sabi mo, sorry do sa ginawa ko. Napaka-insensitive ko. Hindi ako nag-iisip. O ganon. Lagyan mo ng dahilan kung ano nangyari para alam ng taong talagang sincere ka. Ngayon, if you're not ready to say sorry, then don't. Wait another day. When you are at a better
frame of mind to apologize. Because when you say sorry, tutuhanin mong sorry ka. Okay? I hope in one way or the other way, nakatulong ako. Si Jessica Lopez, sabi niya, Tita Chiki, paano kung paulit-ulit ang paghingi ng sorry? Ngunit hindi nagbabago ang asal. Ano ang dapat kong gawin sa taong laging makakatanggap ng ganitong paghingi ng tawad? Okay. Mga ilang beses, ano kaya ang ginawa niya? Na sorry ng sorry. Na hindi nagbabago ng asal. Jessica, siguro pag strike 3, you're out na, no? Sige, pagbigyan mo once. Minsan, people are, it's good to give somebody a second chance. Minsan, third chance. Pagkatapos nun, you're out. Iwanan mo, tumakbo kang pagkalayo-layo, ha? Sa taong yan. Kasi anong dapat kong gawin? Lagi makakatanggap ng ganitong paghingi ng tawad? Wag na. Ngumiti ka lang at sabihin mo, alam mo, bye-bye now. I would just pray for you na, you find yourself, wag mo nang kausapin, wag mo nang sagutin, tapos ang kwento, okay? And run away, far away from that person. Not unless gusto mong inaapak-apakan ka, para kang rubber band, balik ng balik, okay? Aruel Tolentino, hi! Tita Chiki, ano po ang dahilan kung bakit nahihirapan ang ibang tao na magsabi ng sorry? Paano ito naapektuhan ng pride or ego? Kasi, ang iba kasi, Aruel, hindi makasabi ng sorry kasi number one, hindi niya nakikitang may kasalanan siya. May ganun na tao. Yung iba naman, hirap na hirap mag-story kasi ang feeling nila, binebenta nila yung sarili niya sa'yo. Or talaga deep within their hearts, they believe that they have been wronged, not you. So when yung pride nila na bakit ako magsosorry? Sino ba may kasalanan sa amin? Di ba siya yung ganyan? Di ba minsan they think of 20,000 ways kung bakit hindi siya mag-apologize sa'yo. Pero if you humble yourself at mag-sorry ka, it's okay. At yung with all your heart, nag-apologize ka, it's okay. Sabi ni Mark de la Cuesta, hi Tita Chiki, kung may isang taong kang gustong hingan ng sorry, pero ayaw siyang magsabi, paano ba ito haharapin? Ayaw siyang magsabi. Hindi ko naintindihan. Kung may isang tao kang gustong hingan ng sorry, pero ayaw siyang magsabi, paano ba ito haharapin? Ako sumulat ka, mag-email ka, mag-handwritten letter ka, abot mo dun sa kanyang nanay para ibigay sa kanya, sa bahay nila para makarating doon. I-email mo, wag mo i-text. Email at saka meron kang sulat kamay na pinapadala sa kanya, wag mo i-type, sulat kamay mo. Okay? Na talagang na humihingi ka ng sorry, tsaka sabihin mo kung bakit ka nagsosorry. Hindi sorry, generic sorry. For all my sins. Ay, karami mong sins, okay? Ano ang ginawa mo na you have to say sorry. So alamin mo yan, ha. I hope in one way or the other nakatulong po ako sa inyo this perfect June day. And now at this point, please allow me during the end of our show, palagi po akong nagpe-pray para sa inyo. Let's all bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we thank you that we are able to be with you and to talk to you at any time, at any place. We want to thank you for all the blessings that you give us and that you have been giving us. And you will still give us, Lord, for protection for each and every member of the family. Lord, we pray that you will always be in the center of our family and our lives. Sa lahat po ng mga household na nagkakaroon ng problema ngayon, na nahihirapan sa finances, naway kayo po ay mag-provide sa kanila ng pagkain, ng extra na mga trabaho na magagawa nila, makaisip po sila ng mga negosyo na pwede nilang gawin. I pray, Lord, for anyone na may nararamdaman ngayon, naway masagot ang kanilang panalangin at magandang pagkakataon ng iyong inilalaan sa kanila. Kayo po ang rason ng tunay na ligaya sa iyo dito po sa ibabaw ng lupa. Lord, we pray that this mid-year of the merry month of June
is filled with the refreshed hope, renewed strength, and restored faith, I ask that you keep your protective wings around our family and friends, keeping us safe from evil, sickness, and harm. I pray, Lord, that this will be the best year ever. And we also pray, Lord, that this year will be filled with lots of miracles and answers to all our prayers, Panginoon. And may God, in His unceasing love, send many gifts your way. And may He fill your heart with peace and be forever near. Na bibigyan po niya kayo ng sangkatutak pa na blessings, guiding you throughout this merry month of June. We love you and we glorify you. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. At dito na po nagtatapos ang Rekado. Naku, kamusta na po kayong lahat? At remember, sana po yun nasiyahan kayo. I'll see you again next week. This merry month of June, inaanyayahan ko pong patuloy na makinig dito po sa Rekado. At isang oras na naman tayo ng kwentuhan at tawanan. Thank you to our production technicians Nathaniel Nate Peralta and Reggie Villena. Hi Nate. Also Reggie, RTV staff Eileen Valdez, Owen Mark Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica, and Jabez Mancio. To our writer, Brian De La Cruz. Hi, Brian. Ako po si Chiki Holman Yulo para sa Rekado. Dito lang po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Celebrate life. Remember, gamitin na yung mga magaganda yung bedsheets, mga baso, yung mga cute na plato na nakuha mo ng wedding gift pa. Gamitin mo na yung magagandang tuwalya at saka yung magagandang tsinelas, iapak mo na. Bakit ang hindi? Celebrate life every day. And instead of counting what you don't have, count what you have, and you realize how wonderful God has been to you in your life. God bless you all. Bye. Have a great weekend ahead of you, and I'll see you again next week. Ciao, ciao. God bless. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.